Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng mga nanay. So, Happy Mother's Day po sa bawat kananayan. So, dahil araw ng mga nanay, ay isang nanay din po ang magdadala ng mensahe galing sa Panginoon. So, ako po ay inatasan ng ating pastor na magpahayag ng salita ng Diyos ngayong araw. At isa itong pribilehiyo para sa akin na inigay sa akin ng Diyos. Panahon na para tayo ay umalis sa ating comfort zone. Yung dati natin kinalalagyan, kailangan na nating humakbang para sa paglago ng ating iglesia. Ako po ngayon ay sumasailalim sa training process. So, hindi po ako magaling magsalita, pero sinusunod ko na ako ay sasailalim sa training process upang ako ay mahubo. So, bago po, ako muna po ay mananalangin sapagkat ako'y parang kinakabahan. Ama, sa oras na ito, ipinagkakatiwala ko ang lahat ng aking sasabihin. Naway ito'y mahayag ko ng maayos at buong linaw. Bigyan niyo po ako ng karunungan at ikaw ang siyang maitaas sa oras na ito. In Jesus' mighty name, Amen. So yung po binasa ni Sister Eraline, ayun po yung ating pag-aaralan na pinamagatang kong benepisyo ng mga problema sa ating buhay. Walang taong nabubuhay sa mundong ito na hindi dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Ang mga problema ay sino-sino na pwedeng dumanas. Mahirap man o mayaman, ay makakaranas ng mga problema. Kanya-kanyang problema, kanya-kanyang suliranin na ating dinadala. Ang problema ay tinatawag kong may signal. Kumbaga yung problema may label. Ano ba yung label na sinasabi ko, yung signal? Katulad din po ito ng isang typhoon o bagyo na dumarating sa ating buhay na may tinatawag ng signal number 1, signal number 2, hanggang umaabot ng super typhoon. Pag sinabing signal number 1 hanggang signal number 2, ito po yung mga mild na mga problema na madaling lutasin sa ating buhay. Pero pag sinabing signal number 3, 4, at super typhoon na tinatawag, ito po yung mabibigat na problema, yung mabibigat na pagsubok na dinadanas po natin. Nakakaranas po tayo ng sakit ng kalooban. Nasasaktan po tayo sa ating kalooban, nahihirapan po tayo sa problema na dumarating sa ating buhay. Minsan, pinanghihinaan po tayo sa mga problemang dumarating sa ating buhay. Tama po ba? Ano po ang sinasabi ng Biblia? Na sinasabi sa Santiago, chapter 1, verse 2 and 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Pagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. So sinasabi sa INB, sa translate ko sa English, consider it pure joy, my brother, whenever you face trial of many kinds, because you know that testing of your faith develop perseverance. Testing of your faith develop perseverance.
masubok ang ating pananampalataya para ma-develop ang ating katatagan. Pero sinabi po ni Santiago na magalak kayo kapag dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Kapag kayo po ay dumaranas ng pagsubok, ano po ang reaksyon niyo? Kayo ba ay nagagalak? Kayo ba ay natutuwa? Na kapag dumaranas kayo ng problema sa buhay, hindi natin kayang magkunwari na masaya tayo kapag humaharap tayo sa pagsubok. Pero tayo'y nasasaktan. Pero sinabi ni Santiago, magalak. Pinag-aralan ko po kung anong klaseng magalak. Sa aking pagsasaliktik na sinabing magalak, ito pala yung magkaroon tayo ng positibong pananaw. Lawakan natin ang ating pag-iisip at mag-isip tayo ng mga bagay na positibo. Bakit nga ba tayo nakakaranas ng pagsubok? Naalala niyo ba yung history ni Job? Si Job ay nasubok ang kanyang pananampalataya. Pinahintulutan ng Diyos na siya ay subukin para masubok kung gaano katapat sa kanyang pananampalataya. At kung tayo nagdi-devotion, nabasa niyo na po ba yung sinasabi ng Panginoon sa Lucas 22 verse 31 na sabi, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at pinahintulutan naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Si Satanas ang susubok sa atin kung gaano tayo katapat sa Diyos. At kapag nating napagtagumpayan ang pagsubok, ay nagiging matatag po tayo. Pero nakakalungkot, may mga kapatid tayo na dumanas ng mga pagsubok, nasubok kung gaano sila katapat sa Diyos. Pero anong nangyari? Sila ay tumalikod sa Diyos. Sila ay hindi nagpatuloy sa Diyos. Tayo'y sinusubok ng kaaway kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may kapahintulutan ng Diyos. Ang sabi sa Panaghoy, chapter 3, verse 37, walang anumang bagay na mangyayari na hindi kapahintulutan ni Yahweh. Apat na katotohanan na kailangan nating malaman pagdating sa pagsubok. Ang problema, number one, ang problema ay hindi maiiwasan. Ang problema ay darating at darating sa ating buhay at ito ay hindi maiiwasan. Tama po ba? Sino ang nakaiwas ng problema? So lahat tayo ay susubukin. Walang makakaiwas sa problema. Pangalawa, ang problema ay hindi mahuhulaan. Sino rito ang nakahula na may problemang darating sa kanyang buhay? Hindi po ba? Wala. Bigla-bigla na lang itong darating. Walang nakakaalam kung kailan darating ang pagsubok. Kailan darating ang mga problema na haharapin natin.
Hindi po ba lahat tayo ay nakakaranas ng mga problema? Hindi maiiwasan, hindi mauulan. Number 3, ang problema ay iba-iba, pabago-bago o sari-sari. Hindi po lahat na nakaranas ng problema ay pare-pareho. Dumaranas tayo ng mga problema, pero iba-iba yung problema natin na dinadanas. Number 4, ang problema ay may layunin. Pinahintulutan ng Diyos na ang problema na dumating sa ating buhay sapagkat siya ay may layunin sa atin. May mga pagsubok na nagdudulot ng pagbabago. Minsan nakakaranas tayo ng sakit, nasasaktan ang ating kalooban, pinanghihinaan tayo ng ating loob, pero sa bandang huli, nakakabuti pala yun. Nagre-resulta ito ng maganda sa bandang huli. Minsan ang pagsubok, instrumento ng Panginoon. Ito'y ginagawa lang ng instrumento lamang ng Diyos upang maging maalab ang ating paglapit sa Kanya, ang ating pakikipag-usap. Minsan kapag hindi po tayo nakaranas ng mga pagsubok o mga problema, halos hindi ka na makipag-usap sa Panginoon. Wala ka ng time na makipag-usap sa Panginoon. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, nagiging instrumento ang pagsubok o mga problema na dinaranas natin. Minsan dadalhin tayo ng Diyos sa sitwasyon kung saan wala tayong ibang choice, wala tayong ibang pagpipilian, kundi tumawag sa Kanya. Walang ibang makakatulong sa atin, kundi ang Diyos. Naghihintay ang Diyos na tumawag lang tayo sa Kanya. Kasi pag hindi tayo dumaranas ng mga problema at pagsubok sa buhay, para walang alab. Yung walang alab, yung pakikipag-usap mo sa Panginoon. Kaya, ang problema ay may layunin ang Diyos. May purpose ang Diyos sa ating buhay. Ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbibigay katatagan para maging mature tayo sa pananampalataya. Tatlong mahalaga sa problema. Ay number 1, ang problema dinadalisay ang ating pananampalataya. Ang sabi ko sa unang Pedro chapter 1 verse 7 and 8, ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, pupurihin, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Nasusubok ang ating pananampalataya upang malaman kung talagang tapat tayo sa Diyos. Amen po ba? Pero ang sinasabi sa Mateo chapter 24 verse 13, ang sinasabi rito, ngunit ang natiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas, ang siyang magtatamo ng tagumpay.
Ang pangalawa, ang problema ay pinapatibay or pinapatatag ang ating pananampalataya. Ang sabi ko sa Kawikaan, chapter 24, verse 10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugan wala kang lakas. Ang pagsubok ay isa itong laban. Ang problema ay isa itong laban para sa mga mananampalataya. Kailangan natin harapin, maging matatag na lumalaban hanggang mapagtagumpayan natin ang pagsubok. Kapag hindi po natin kaya yung mga pagsubok na dumarating sa atin, humingi po tayo ng tulong sa Diyos na siyang nagbibigay ng lakas upang tayo'y magtagumpay. Ako rin po ay nakaranas ng mabigat na pagsubok. Wala akong choice kundi tumawag sa Panginoon. Wala akong mahihingan na tulong. Nanalangin po ako sa Panginoon. Lord, sabi ko sa Kanya, hindi ko kaya ang pagsubok na ito. Tulungan niyo po ako. Ang sabi ko sa Kanya, patuloy na sinasabi ko yon hanggang wala akong nakikitang sign na ako'y tinugon ng Panginoon. Minsan, pumupunta ako sa isang lugar na walang nakakaalam kundi ako lang. Ang sinasabi ko lagi, Lord, hindi ko kaya itong pagsubok na to. Tulungan niyo po ako. Wala po akong tigil sa pagtawag sa Panginoon. Ngunit ako'y tinugon ng Panginoon. Dati, dahil nung namatay ang aking tatay, hindi ko alam kung paano kasi kailangan ko ng malaking financial. Ang mga kapatid ng aking tatay sa Pangasinan, Ilocos, dahil wala rin silang kakayahan, pinadalhan ko ng pera para sila ay makita nila sa huling pagkakataon ang aking tatay. Ngunit hindi po ako umiiyak sa aking tatay na namatay. Umiiyak po ako kung papaano po sila papakainin. Umaga, tanghali, gabi. Ilang pamilya ang nakasandal sa akin. Ang aking mga kapatid wala rin kakayahan. Wala akong choice kundi humingi ng tulong sa Panginoon. Dumating po, tinugon po ako ng Panginoon. May isang bang na hinahanap ako na hindi ko naman kilala. Ang sabi, nung nakausap ko, siya po ay nagpakilala ngayong kamag-anak ko. Na first time ko sa aking buhay na siya ay ma-meet. Ang sinabi, nabalitaan namin ang nangyari. Kaya kami ay mag-ambag-ambag para tulungan ka. Praise God! Bagamat wala pa akong nahawakan yung sinabi nilang tutulungan, pero patuloy pa akong lumalapit sa Panginoon. Lord, naniniwala ako na ibibigay mo yung sinabi mo. Ibinigay po ng Panginoon. Yung gastos ko po ay ibinalik ng Panginoon. Lahat ng tumulong ay nabigyan ng mga love gift. Pati yung 3 pastor na inimbitahan ko sa Lamay. At mga tumulong, lahat po yun ay may love gift. So yung mga natira, ibinigay ko po sa aking mga kapatid. So ganun po. Huwag po tayong susuko pagdating ng pagsubok.
Patuloy tayong lumalaban sapagkat pinahintulutan ng Diyos na tayo ay subukin. Masusubok ang ating pananampalataya kung gaano tayo katapat sa Diyos. Ang pangatlo ay, ang problema ay nagdudulot ng pagbabago. Dalawang pagbabago kulong yan. Yung isa, nagdudulot ng pag-aayos, ng pagkatao o pag-uugali. At yung isa ay reklamador. Ugaliin po natin na tayo ay magpakabanal sa harapan ng Diyos at tayo'y laging magpakumbaba. At pagdating ng pagsubok o problema, huwag po tayong magrereklamo sa ating kasama sa bahay. Naalala niyo po ba ang history ng mga Israelita? Kung paano sila linabas ng Diyos sa Ehipto? Naglakbay sila ng 40 days at naging 40 years sa daan. Nagre-reklamo sila kay Moises about sa tubig, about sa pagkain. Ang kanilang pagrereklamo kay Moises ay pagrereklamo sa Diyos. Halimbawa, sa mag-asawa. Ang isang mag-asawa, hindi po pareho sila ay malakas. Yung isa, mahina sa pananampalataya. Sa mag-asawa, pag dumaranas ng pagsubok at yung isa ay nahihirapan sa mga problema na dumarating sa kanilang buhay, nagrereklamo siya. Nagrereklamo siya sa kanyang asawa. Ang pagrereklamo sa kanyang asawa ay pagrereklamo sa Diyos. Sapagkat pinahintulutan ng Diyos na sila ay dumaan sa pagsubok para malaman kung gaano sila katatag sa pananampalataya. Paano ba natin i-handle ang ating problema? Ang sabi ni Santiago, magalak ang lahat ng hinirang ng Diyos kapag tayo'y dumaraan ng pagsubok. Ang sabi, don't rejoice for the problem, but we rejoice in the problem. Huwag magalak sa problema, ngunit magalak tayo sa problema dahil alam natin na may gagawin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Ang lahat na dumaranas ng mga problema, dalawang bagay ang pumapasok sa ating isipan. Ang negatibong pag-iisip at positibong pag-iisip. Tulad ng sinabi ko kanina, ang magalak ay aking na pagsaliksik. Ito yung tayo'y magkaroon ng mga positibong pananaw. Puro positibong pananaw ang ipapasok natin sa ating isipan. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon na matalo ang iyong isipan ng mga negatibong bagay. Kapag natalo ang iyong isipan ng mga negatibong bagay, ikaw ay magiging stress. Totoo po, hindi. Stress ka kapag negatibo ang pinapasok mo sa iyong isipan. Pero ang sabi ni Santiago, ang magalak
ay ipasok natin ang mga positibong pananaw sa ating isipan. Ang sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Jesucristo ang lahat na nangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Ang pangalawa ay pray, panalangin, humingi ng karunungan. Ang sabi sa verse 5, ngunit kung kulang ang karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang nagbibigay at di nanunumbat. Hindi lamang kaalaman ang kailangan natin. Kailangan natin ang karunungan. Kung kulang tayo sa karunungan o wisdom, tayo'y manalangin at humingi ng karunungan sa Panginoon. Ano nga ba ang karunungan? Ang karunungan ay umpisa ng pagkatakot sa Diyos o respeto sa Diyos. At pinangungunahan tayo sa tamang pamumuhay. At tumataas yung ating kakayahan para sabihin yung tama o mali. Ang karunungan ay may kakayahan gumawa ng mga pagpapasya sa mahihirap na kalagayan o mabibigat na pagsubok. Kaya po nating lutasin kapag mayroon tayong karunungan na ibinigay ng Diyos. Ang karunungan, ang Diyos ang nagbibigay sa ating kaisipan. Ang pangatlo, relax ka lang. I-condition mo ang iyong sarili. I-condition natin ang ating sarili. Ang sabi sa verse 6, subalit kung humingi, dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Kapag tayo ay humingi sa Diyos ng tulong, manalig tayo na ibibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Huwag po tayong mag-aalinlangan. Tulad kanina na sinabi ko, yung pag-aalinlangan, dito papasok ang mga negatibo pag-iisip at positibong pag-iisip. Pag sinabing nag-aalinlangan, ano ang pumapasok sa isipan mo kapag ikaw nag-aalinlangan? Hindi po ba negative? Negative ang pumapasok sa iyong isipan, kaya ikaw ay nag-aalinlangan. Ang mga positibong pag-iisip, ito po ay nakakabuti at nakakatulong sa atin. Maging positibo lang po tayo. At manalig sa Diyos na ibibigay ng Diyos ang ating hinihingi, ang ating mga kahilingan. Ang sabi na sa Mateo, chapter 21, verse 22, at anuman ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung mananalig kayo. Alam niyo po, ito yung nakapanood po ako sa YouTube ng isang pastor about sa positive. Kapag ikaw ay, di ba, sa ating isipan, may dalawang naglalaban dyan. Ang naglalaban, yung negatibo at positibo. Dalawang naglalaban, ang ipinapasok ng kaaway at ang anghel sa iyong isipan. Pero sabi, kailangan puro positibo.
Minsan pag dumarating tayo sa mga problema, hindi maiwasan ang pumasok sa iyong isipan ang negatibo. Kailangan mong paglabanan ang negatibo na pumapasok sa iyong isipan. Sa umpisa po, sinubukan ko. Mahirap po labanan ang negatibo sa pag-iisip. Ang panlaban lang dyan ay positibong isipan na papasok sa iyong isipan. Alam mo yung sinubukan ko po yun, ang hirap po. Kailangan mag-isip ka ng mga positibong bagay na ipapasok mo sa iyong isipan. Huwag kang mag-iisip ng mga negatibo. Alam niyo po nung puro positive ang ipinapasok ko po sa aking isipan, nagulat ako, parang wala nang pumapasok na negatibo sa aking isipan. Ito po yung na-experience ko po. At naramdaman ko yung kagalakan na sinasabi ni Santiago ay kagalakan sa puso. Nagkaroon po ako ng kagalakan. Nagkaroon ka ng relax. Yung kalmado ka lang. Ganun po pala. Kapag dumaraan ng pagsubok. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya kapag tayo'y dumaranas ng pagsubok, alalahanin niyo na ito'y pinahintulutan ng Diyos upang malaman ang katatagan mo sa pananampalataya. Upang malaman kung tapat ka nga ba sa Diyos o hindi. Nakita niyo po dito sa PNC Base Camp, marami ang dumaan ng pagsubok, ngunit hindi nila napagtagumpayan. Hindi napatunayan na ang kanilang pananampalataya ay matatag. Sila po ay tumalikod sa Diyos. Kaya maging matatag po tayo. Patuloy po tayong lumaban sa mga pagsubok, sa mga problema na dumarating sa ating buhay. Alam niyo po, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok o problema sa buhay kung wala siyang layunin. Kung wala siyang layunin sa'yo, hindi ka padadalhan ng problema o pagsubok sa buhay. Pinapadalhan lamang, pinapahintulutan lamang ng Diyos na dumanas ka ng mga problema o pagsubok sa buhay kapag ang Diyos ay may layunin sa iyong buhay. Ako po ay naniniwala ko. Kaya salamat sa Panginoon. Kanina nga po ay akala ko ay hindi po ako makakarating sa araw-araw kong paglalakad sa village. May mga aso po doon na nadadaanan ko. Ngayong araw, mayroong isang aso na galit sa akin. Magmula sa kanilang bahay, lumabas. Karibas ang takbo upang ako'y atakihin. Bigla ko napalingon, Diyos ko! Ang sabi ko, biglang bumalikwas yung aso. Sabi ko, anong nangyari? Parang pinalo yung aso. Bumalikwas yung aso. Nakababa yung buntot, nakatingin sa akin. Nag-iiyak yung aso. Sabi ko, ang Diyos ang nag-protection sa akin. Kasama ko ang Diyos. Kaya salamat sa Diyos, narito ako. Salamat sa Diyos sa mensahe na ibinigay niya sa umaga nito. At nawal, ang mensahe ito ay magpalakas sa pananampalataya ng bawat isa. Maraming salamat. Sa Diyos po ang papuri. Thank you, Lord.